Tayo po ay nagpapatuloy sa ating communion series. Doon sa mga bagong nag-a-attend dito sa ating 3 p.m. service o sa GCF, alam niyo po na pagka first weekend of the month, ay tayo po ay nasa Gospel of Luke. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. No? God the Son, Son of Man, ang tema nito kung saan ipinapakita sa lahat ng kwento, sa lahat ng diskurso, na ang ating Panginoong Jesus ang siyang Mesiyas at siyang pinili na anak ng Diyos na siyang magiging kabayaran para sa ating kasalanan. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong hapong ito ay ang ating mahabagin at makapangyarihang Mesaya. Ating mahabagin at makapangyarihang Mesaya. Yung pong ating binasa sa Luke chapter 9 verses 10 to 17 ay ang tanging mirakulo o milagro na ginawa ng ating Panginoong Hesus na itinala sa bawat isa sa 4 na ebanghelyo. So nandito siya sa Luke chapter 9, nasa Matthew 14:13 to 21 din siya. Nasa Mark chapter 6 verses 32 to 44 at John 6 verses 1 to 13. So kumpleto po ang account. Hindi lang po isa o dalawang gospel witness ang ibinigay ng ating Panginoon, kundi ang lahat ng 4 na ebanghelista. Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ibig po sabihin noon ay napaka-importante po ng mirakulong ito. Kasi wala pong ibang mirakulo na nasa 4 na gospel eh. No? So bukod sa resurrection ng ating Panginoong Hesus, ito lang po ang kwentong nandoon sa lahat ng gospel. Datapat napaka-importante niya. Ang pagpapakain ng Panginoon ng libo-libo sa ilang ay nasa lahat ng mga ebanghelyo katulad ng sinabi ko. Ang mga salaysay ng mga dakilang mirakulo ni Jesus ay itinala upang ipakita na si Jesus ang tunay na Mesaya na dapat nating panampalatayanan at sambahin. Mahalaga ang mensahe ng nadala nitong kwentong ito. Kaya nasa 4 na gospel siya. So ating tignan kung anong sinasabi ng ating teksto. Makikita dito maliwanag ang tungkol sa kahabagan at kapangyarihan ng ating Mesaya. Ang ating Panginoon ay mahabaging Diyos. Bukod na siya ay makapangyarihang Diyos. At yung mga katangian niyang ito ay makikita natin sa hapong ito. Una sa lahat, ang kahabagan ng Panginoon. So Luke 9 verses 10 to 11. On their return, the apostles told him that all that they had done. No? So kung babasahin nyo off na walang konteksto, on their return, parang mawawala kayo ng konti. No? Alam ko medyo nagpapaypay ang iba sa inyo. No? Medyo mainit, no? No? Siguro talagang mainit ang sa labas, no? O di naman kaya, baka hindi nyo napapansin, dumadami po kasi tayo eh. No? So pag marami tayo dito sa ODA, hinihigop po ng ating mga katawan ang lamig. No? Kaya magpaypay na lang po kayo ng konti. No? Konting sakripisyo lang po. On their return, where did they return from? Ang tanong, di ba? Saan sila nanggaling? No? So kung babalikan niyo po sa Luke chapter 9 verses 1 to 6, tinawag po ng ating Panginoon ang 12 at binigyan sila ng power and authority over all demons to cure diseases. No? Tapos pinadala sila, sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Doon po sila galing.
And he said to them, "Take nothing for your journey, no staff, nor bread, nor bag, nor bread, nor money, and do not have two tunics." Wala silang dalang pera. Wala pa pong GCash noon. No? So talagang wala silang dala. Ito po ay isang leksyon ng ating Panginoon para sila ay maging dependent sa Kanya. No? O dependent sa mga tulong ng tao na ipapadala ng ating Panginoon. In whatever house you enter, stay there, and from there, depart. Wala po kasing hotel noon eh. So ang mga bahay na nakikitira lang po ang mga dumadayo. No? And wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. And they departed and went through the villages, preaching the gospel and healing everywhere. Yun po ang konteksto nung on their return. So doon po sila galing. So malamang, dahil po umiikot sila at nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, no? Ang kasama po dito, ang pinadala po ng ating Panginoon ay yung 12. Paalala ko po sa inyo, nakasama pa dun sa 12 si Judas. So si Judas po, no, ay nakaranas ng kapangyarihan na ipinahiram saglit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At siya rin, bukod sa pakikinig sa mga sermon at katuruan ng ating Panginoon, ay nakaranas ng kanyang kapangyarihan. Nakaranas siya ng kanyang kahabagan. At dito po sa ating teksto na binabasa, markang-marka po ang kahabagan ng ating Panginoon. Alam nyo, itong ginawa ni Jesus na feeding of the 5,000, hindi po siya para dun sa 5,000. No? Una sa lahat, hindi lang po 5,000 ang tao na naroon. Kasi 5,000 men. No? So, i-assume na natin na 80% sa kanila ay may asawa. So, 4,000 ang married men. So, sabihin nyo na nakasama yung misis nila. So, plus 4,000. So, yung 5,000 men plus 4,000 women, 9,000 na. No? Sabihin nyo na yung 9,000 yung 4,000 couples, men and women, ay merong tigalawang anak. No? So, ano na mathematics natin? No? So, 4,000 times 2, 8,000, plus 8,000, 16,000, plus 9,000. Tama? Ang dami, no? So, 9,000 plus 9,000 plus 4,000 plus 8,000. Yan, nagdoble, no? Double count po tayo. No? So, libo-libo. Hindi lang po 5,000. Hindi ko alam kung meron kayong karanasan na magpakain ng kahit na 5,000 lang. Napakahirap po. Napakalaking ordeal. Napakalaking proyekto. Pero itong pagpapakain ng 5,000 ay itinala ng lahat ng ebanghelista dahil ito ay isang leksyon. Una sa lahat, para sa mga disipulo ng ating Panginoon, yung apostles, yung 12, para meron silang matutunan. Pangalawa, sa atin na nakababasa ng kwentong ito ngayon. So ito ay para sa atin din. Meron tinuturo sa atin ng Panginoon sa pag-record niya ng mirakulong ito sa lahat ng 4 na gospel. Una sa lahat, ang kanyang kahabagan para sa mga pagod na mga lingkod. So galing nga sila sa mission. No? Kaya sabi sa verse 10, "And he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida." Ang Bethsaida po nasa northeast Galilee. So kung ito po ang Sea of Galilee, nandito po from your perspective, no? So northeast, no? Nandito po ang Bethsaida. Ang Bethsaida po ay isang fishing village, no?
Kakaiba po siya kasi wala siyang masyadong bundok at meron siyang mga grassy plain. So ngayon, maisip na natin kung saan nagpunta, saan umupo at saan kumain yung mga siguro 18,000 at least na tao. No? Pagod na pagod ang kanyang mga alagad, dinala niya doon para magpahinga. Pero makikita natin sa ibang account na sinundan sila ng mga tao. Alam natin na sila ay dinala doon ng ating Panginoon. Hindi naman sinasabi dito na upang sila ay magpahinga, pero sa Mark chapter 6, yung parallel account, verse 31, ang sabi doon, and he said to them, "Come away by yourselves to a desolate place and rest a while." Kapahingahan po ang objective. Ang ating Panginoong Diyos sa Genesis chapter 2 verse 2, ang makikita natin doon ay ito, "And on the seventh day of creation," yung unang week ng ating mundo. "And on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done." Ang tanong ko sa inyo, ang Diyos ba kailangan niya magpahinga? Hindi. Bakit siya nagpahinga? Para maging halimbawa. Na para sa atin lahat, importante ang pagpapahinga. Ang pagpapahinga ay isang mahalagang sangkap ng paglilingkod sa Panginoon. Mahirap po na tuloy-tuloy ang paglilingkod. No? Kaya kung mapapansin po ninyo, manaka-naka, malalim yata yung manaka-naka, no? Paminsan-minsan, yan, no? Nagpapahinga kami ni Pastor Larry, no? Iba ang nagpipreach, no? At nagpapahinga kami. Importante po 'yon dahil ang pag-aaral po, paghahanda ng pagtuturo at pagsisermon ay nakakapagod. Hindi lamang po nakakapagod, kundi kapareho ng mga alagad ng ating Panginoon, meron pong spiritual battle kapag kami naghahanda para sa sermon. At kung ano-anong nangyayari sa amin, sa aming katawan, sa aming health, sa aming pag-iisip, no? Sapagkat pinipigilan kami ng ating kalaban na ibigay ang katotohanan sa inyo. Kaya po ngayon, masakit na masakit po ang likod ko, no? Kaya ako napapansin, medyo nagsasayaw-sayaw ako ng konti, no? Para maibsan yung sakit, no? Si Pastor Larry din po, sabi niya kanina umaga, siya ay medyo masama ang pakiramdam. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yan. Pag Biyernes na, Sabado, tapos Lunes, hindi mo kami magamit ng Lunes. Para kaming ginulpi, no? Nakakapagod po talaga ang paglilingkod. So gayon din ang ating mga alagad na nakita dito. Kaya naman dinala sila ni Jesus sa kanyang kahabagan sa isang desolate place upang sila ay to rest a while. Pangalawa, makikita natin ang kahabagan ng ating Panginoon para sa mga uhaw sa katotohanan. Sabi sa verse 11, "When the crowds learned it, they followed Him." So sumunod sila kay Jesus. Actually, ang kwento sa John chapter 6, si Jesus at yung kanyang 12 ay bumaybay sa Sea of Galilee, no? At sila ay sinundan on foot ng mga tao hanggang sila ay makarating ng Bethsaida. So dito, they learned it, they followed Him, He welcomed them, kahit na pagod na po siya, and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing. Spoke to them of the kingdom of God. He welcomed them. Sabi sa Mark chapter 6, sa verse 34, "When He went ashore, He saw a great crowd, and He had compassion on them." No? Yung pong malasakit,
yung pong word for compassion ay kakaiba, no? Sapagkat yung word for compassion po ay parang umikot ang kanyang sikmura. Splanknon, no? Yung po ang Greek word. Ang ibig po sabihin, sa sobrang compassion niya para sa mga ligaw na tupa, no? Parang umikot ang kanyang laman loob sa kanyang compassion. Ang sabi sa Mark 6:34, and he began to teach them many things. Bakit? Because they were like sheep without a shepherd. They were lost. Kaya kailangan niyang turuan sila tungkol sa kingdom. No? Bakit tungkol sa kingdom? Kasi yun po ang kanyang ministry. Kung babalikan po ninyo ang Luke chapter 4 sa verse 43, pagkatapos na magpagaling, pagkatapos na magturo sa sinagoga, sabi niya, dapat lumipat na sila sa ibang bayan. Sabi niya kasi, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. For I was sent for this purpose. Yun po ang kanyang misyon. To proclaim the kingdom of God. Kaya nung siya ay nagumpisa, ang kanyang gospel ay malinaw. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, nandito na. Bakit? Kasi nandun na siya. Dumating siya sa mundo. Siya ang king. So the kingdom of God is at hand. Repent. Huwag kayong magpatuloy sa inyong hindi paniniwala. Huwag kayong magpatuloy sa inyong pagre-rebelde sa Diyos. Repent. Sapagkat narito na, dumating na ang ating Panginoon, ang siyang hari ng lahat. Yung pong kanyang gospel, the gospel of the kingdom of God. Importante yon sapagkat sinabi niya sa Matthew 6:33, but seek first, what? The kingdom of God, and His righteousness, and all these things will be added to you. Huwag kayong ikot ng ikot na hinahanap niyo ang lahat ng inyong tinatangkilik. Ang naghahanap buhay kayo kahit linggo. Kahit na hating gabi. Sabi niya, seek first the kingdom of God. Magpasailalim kayo sa paghahari ni Jesus sa inyong buhay. Yun po ang ibig sabihin nun. Seek first the kingdom of God. Dapat siya ang maghari sa ating puso't isipan. He is the king. Dapat siya ay sinusunod natin. Kaya kahit nasa Acts chapter 1 verse 3, nung siya ay resurrected na at nasa upper room sila for 40 days, ang sabi dito, he presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days. 40 days, mahaba yun. And speaking about the kingdom of God. Paulit-ulit, no? Nung siya ay buhay, nag-uumpisa siya, repent for the kingdom of God is at hand. Nung siya ay nagpapagaling at nagtuturo, I must preach in the other villages of the kingdom of God. Nung nandito sa feeding of the 5,000 at nauuhaw at walang naghahanap ng katotohanan ng mga taong sumusunod sa kanya, ano ang kanyang ibinigay? The kingdom of God. Nung siya ay nag-resurrect at pinagbibili na niya sa kanyang mga alagad, ang kanilang gagawin, ang kanyang itinuro sa kanila ay tungkol sa kingdom of God. Ang paghahari niya, mga kapatid, sa ating buhay ngayon ay ang ating kaligtasan. Tayo ay ligtas sapagkat ang hari ng lahat ang naghahari sa ating buhay. At isang paghahanda ito, mga kapatid, sa kanyang darating na paghahari sa lahat. Meron pong panahon na siya ay maghahari sa lahat, dito sa lupa at sa langit, sa buong sangkalangitan. At ito po ay practice para doon sa mangyayaring iyon. So hindi lang po siya nagbigay ng kahabagan sa mga uhaw sa katotohanan, siya po ay nahabag din at pinakita niya ang kanyang kahabagan sa mga nangangailangan ng paggaling and cured those who had need of healing.
Yun po ang makikita natin sa verse 11. And cured those who had need of healing. Sa Matthew chapter 4, verse 23, nakalagay po doon kung anong kanyang mission order. Ang sabi doon, and he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. Alam nyo, merong isang komentarista na nagsabi, sa dalas at sa dami ng kanyang pinagaling, malamang na wala po ang lahat ng sakit sa buong bayan ng Israel. He banished disease nung nandito siya sa mundo. Kaya kung minsan pinagpe-pray ko, mga kapatid, Panginoon, dumating ka na. No? Yung kidney ko, konti na lang eh. No? Parang ganyan na lang, baka maubos na. No? Yung puso ko, hindi ko alam kung nagbabara na naman. No? Yung diabetes ko, palaging mataas. Hindi naman. Medyo control po ngayon. Magaling po ang aking doktor eh. No? So, kaya po siya controlled kasi nakadieta po ako. No? Mahirap yung matakaw ka, tas wala kang pwedeng kainin. Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Yung matakaw kayo, tapos yun lang ang kaligayahan nyo sa buhay, tapos lahat ng gusto nyong kainin, hindi pwede. Alam niyo, ang paborito kong merienda sa hapon nung araw, nung ako'y bata pa hanggang sa aking paglaki bilang isang teenager, ay yung tinapay na ang tawag nila putok. Alam niyo yan, ano? So, merong bakery na malapit sa amin. No? Doon nakakabili ako ng putok on credit. No? Kasi kilala ako nung panadero eh. No? O, anak yan ni pastor. No? So, pupunta ako doon, magmimerienda ako, isang supot na putok. Ha? Isang supot na putok. Yung mainit-init pa. No? Yung pagkagat mo talagang malutong pa. Ang sarap ng putok. Bawal na po sa akin ngayon yan. Pag kumain po ako kahit isang putok, yung blood sugar ko po magiging 200. Eh, ang 60 po niyan, ang aking blood sugar monitor, ito, no? Nakakabit po siya sa telepono ng aking misis. So, alam niya kung kakain ako ng bawal. No? Alam nyo, parang ganyan din ang ating Panginoon. Gustong-gusto natin ang gumawa ng bawal. Pero ang monitor ng Panginoon ay ang Holy Spirit. Nasa loob siya ng puso natin. At ang bawat pagkakasala natin ay nalalaman niya. Mga kapatid, dahil sa ating kasalanan, ang ating mga katawan ay nangasisira. Nagkakasakit. At ang pagpapagaling ni Jesus ay panandalian lamang. Ngunit ito ay larawan ng ganap na paggaling mula sa kasalanan na matatamo ng mga mananampalataya sa Kanya. Hindi po tayo naniniwala sa prosperity gospel, yung health and wealth, na kapag kayo'y maging Kristiyano, hindi kayo magkakasakit. Dahil si Apostol Pablo po, hindi lamang po Kristiyano, apostol. Hindi lamang po apostol, misyonero. Hindi lamang po misyonero, teologo. Pero siya po ay maya't maya mayroong karamdaman. Ang kanyang mga tapat na lingkod, si Epaphras, si Epaphroditus, si Timothy, sinabihan niya, uminom ka ng konting alak, parang gamot, para sa iyong sikmura. Dahil siguro ang daming ulcer ni Timothy, no? Dahil napakahirap ng church na pinagpapastoran niya, ang daming matigas ang ulo. Kaya kayo, huwag kayong matigas ang ulo. No? Pero lahat ng pagpapagaling ng ating Panginoon ay panandalian lang. Siya po ay nagpapagaling sa ating buhay ngayon.
kung ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya at makabubuti sa atin. Kasi baka isipin nyo, ganun pala ang ministry ni Jesus. Dapat pagdalangin ko sa Kanya, Pastor, dapat pagalingin naman niya ako sa aking cancer, sa aking diabetes, sa aking heart disease. Dapat, Pastor, di ba dapat automatic? Hindi po. Dahil siya po ang Diyos at hindi kayo. Hindi tayo. Siya ang Diyos, tayo hindi. Maaari tayong humiling at pagagalingin niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Alam nyo, ang dapat nating hanapin ay yung pagpapagaling na darating sa susunod na buhay. Doon po, wala nang sakit, wala nang insulin, wala nang injection, wala nang gamot, wala nang kung ano-anong blood transfusion. Wala nang lahat yun. Ang ating katawan po, sexy na lahat. No? Ako palagay ko po pagdating ko sa langit, hindi po ako ganito kataba. No? Ngayon lang ito, dahil sa pang-aabuso ko sa aking katawan. No? So hindi naman po lahat ng mataba ay mapang-abuso. No? Kung minsan, blessing po yan ng Panginoon. Di ba? Pag mataba ka, pag nakanto ka sa pintuan, hindi masyado masakit. Dahil merong cushion, di ba? So yung pagpapagaling ng Panginoon, yung mga ganyang blessing niya, panandalian lang. Ayon sa kanyang kalooban at ayon sa makabubuti sa atin. At lalo na ayon sa magbibigay ng luwalhati sa pangalan niya. So tingnan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Verses 12 to 17. Ang kapangyarihan ng Panginoon, ang sinasabi dito, ay higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad. Sabi sa verse 12, Now, the day began to wear away. Gumagabi na. No? And the 12 came and said to him, Send the crowd away to go into the surrounding villages and countryside to find lodging and get provisions, for we are here in a desolate place. But he said to them, You give them something to eat. So ang kanilang solusyon, send the crowd away. Hindi natin kaya itong crowd na ito. Sa ibang account, halimbawa sa Matthew 14, verses 15 and 16, ang sabi doon, Now when it was evening, madilim na nga, the disciples came to him and said, This is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for them. Panginoon, papuntayin na lang natin sa Robinson's Mall. No? Para doon sila bumili ng pagkain, doon sila manirahan. Dahil gabi na eh. No? But Jesus said, they need not go away. You give them something to eat. Madalas po, kapag tayo ay ginagamit ng Panginoon sa ministeryo, nakakasalubong tayo ng sitwasyon na parang imposible. So ang ating solusyon ay alisin ang problema. Send the crowd away. No? Hindi ko, wala akong pakialam kung saan sila kakain. Bahala sila sa buhay nila. Sunod sila ng sunod eh. No? Ganyan siguro yung attitude ng kanyang mga alagad. Tinuturuan ni Kristo sila na kapag merong ganyang sitwasyon, magkaroon sila ng compassion, katulad niya. Siya ay nagkaroon ng compassion doon sa crowd na yon. Kaya sabi niya, you give them something to eat. You give them something to eat. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad, ito ay higit din sa mga limitasyon ng ating kakayahan. No? So sabi niya sa verse 13, we have no more than 5 loaves and 2 fish.
So 5 loaves, 2 fish. Hindi pa 5 fish. Para bawat isang loaf, merong isda na palaman. So sa sitwasyon na yon, no, 5 loaves, 2 fish, so 2 loaves lang ang may palaman. Yung 3, imagination na lang ang palaman. Diba? Naalala ko po nung 1970s, kami po ay grade school, nung magkaroon ng unang oil price crisis. No? Haba ng pila sa gasolinahan, wala pong mabiling krudo, parang ngayon po. Pero noon, malalim po yung krisis, no? Kaya nagtitipid po ang lahat. Ang nanay ko, bibili ng sandwich spread, yung ladies' choice, no? Tinapay. Wala po kaming pera para bumili ng pagkain sa kantin. So, pababaunan niya kami ng sandwich. Sandwich po niya, ito po yung tinapay, kukuha siya ng konting ladies' choice. No? Tapos papahira niya ng tsyung! Yung bahagya lang tumama yung ladies' choice dun sa tinapay. Parang nagkakulay lang at man siya ng konti. Okay na yan, sandwich na yan. No? Ganun po nung naghirap kami, ganito po sitwasyon dito. We have no more than 5 loaves and 2 fish. Yung loaf po dito ay hindi yung loaf na ganyang kalaki. No? Ang loaf po dito ay parang malaking pandesal lang. Alam niyo yung giant pandesal ng Pande Manila? Ganun lang. No? So para sa isang tao lang po talaga yon. In fact, kung hindi masyadong matakaw ang pakakainin mo, hahatiin mo yun sa 2, share sila sa isang loaf. Pero 5 loaves and 2 fish, 5,000, 18,000 nga ang pakakainin. So hindi nagwo-work yung mathematics. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit sa mga limitasyon ng ating kakayahan. Sa John chapter 6 verse 9, sabi ni Andrew, kapatid ni Simon Peter, siya po yung parang ambassador nila di ba? Palagi siyang naghanap ng taong ilalapit kay Jesus. Dito sabi niya, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. So may additional information tayo. Yung loaves po ay hindi wheat loaf, barley loaves. Nakakain na po kayo ng barley na tinapay? No? Para kayong kumain ng karton. Ganun po yung lasa nun. Kasi pagkain ng mahirap nung panahon na yon. No? So meron pong isang mabuting ina, pinabaunan yung kanyang anak ng barley loaves. So napakalimitado nila. Sa Mark chapter 6, verse 37, sabi nga niya, you give them something to eat, and they said to him, sa Mark, merong sagot. So nangangatwiran pa itong mga alagad na ito. Kaya kailangan talagang turuan ng leksyon, di ba? And they said to him, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? Na-sense nyo ba na parang sarcastic? No? So paano yan, Panginoon? Pupunta kami sa tindahan. Bibili kami ng tinapay. 200 denarii. 9 na buwan na sweldo. No? Sino ang meron nun? Hindi ba inutusan nyo kami? No money, no bags, no food. Saan kami kukuha ng pera? Siguro ganyan ang pagkakasagot. Malamang mas masangsang pa dyan. Dahil sila din ay gutom na. Sila din ay pagod na. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad, hindi lang higit sa mga limitasyon ng ating kakayahan, ito ay higit sa laki ng problema ang ating hinaharap. Ang laki po ng problema, for there were about 5,000 men, sabi sa verse 14. Sa Matthew 14:21, and those who ate were about 5,000 men, besides women and children. Doon natin alam na hindi lang talaga 5,000, malamang 18,000 ang kumain. No? Sa Mark 6:44, and those who ate the loaves were 5,000 men. Sa John chapter 6 verse 10, sabi niya, Jesus, have the people sit down.
Now there was much grass in the place, so the men sat down, about 5,000 in number. Consistent sila. 5,000, napakalaking number. Wala po kaming pera, wala po kaming baon, kundi 5 pandesal at 2 tuyo. Hindi siguro tuyo. Kasi ang tuyo, ano bang isda ang tawag doon? Tawilis? O baka galunggong, mas galunggong ang dala ng bata. Kahit na, 2 lang ang dala niya No? So higit sa laki ng problema ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan na higit sa limitasyon ng natural na daigdig. Tingnan niyo ang kanyang ginawa. So sabi niya sa verse 14, have them sit down in groups of about 50 each. No? So 5,000 divided by 50. Huwag na natin kumpitin. No? Mahirap So 50 each, and they did so, sumunod naman, and had them all sit down. Medyo mirakulo na nga na sumusunod yung crowd, di ba? Kasi gabi na, malayo yung lugar, wala kami pupuntahan, gutom na kami. So mainit na ang ulo nila. Hindi lang sila hungry, sila ay hangry. Hungry na angry. So mirakulo na sumusunod sila sa ating Panginoon. Tapos tignan niyo yung verse 16. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. So kailan nangyari yung milagro? He broke the loaves. No? Sabi sa Matthew 14, verses 19 to 20, he ordered them to sit down on the grass. So alam natin, grassy area. He broke the loaves, gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. Sabi sa Mark 6:41, same thing. Taking the 5 loaves, he looked up to heaven, said a blessing, and broke the loaves, and gave them to the disciples to set before the people. Sa John 6:11, Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. Eat all you can ang nangyari. Eat all you can. Paano? Inaral namin sa growth group namin noong Biyernes. Yung John chapter 6, yung account sa John chapter 6. Ang isang tanong nila, paano nangyari saan nangyari yung milagro? Tsaka ang dami nun, 18,000 people. 12 disciples. So iaabot niya sa mga disipulo, yung mga disipulo ay ipapamigay nila. Meron akong ipo-point out sa inyo. Baka ito ang naging distribution method nila. No? Verse 17, and what was left over was picked up 12 baskets of broken pieces. Saan ang galing yung basket? Sino may dala ng basket? Di kaya, napag-abot niya kay Peter, sabi niya, ito yung basket. Paano nagkaroon ng basket? Sabi ng Panginoon, basket. Di ba? Nagkaroon ng basket. Ito nga may basket. Yan, bigay mo sa kanila. Sige, lakad, Peter. Ikaw dyan, itong basket. Paano nagkaroon ng basket? Basket. Paano nagkaroon ng bread? Bread. Bakit? Siya po ang Diyos na may likha ng lahat. Nilikha niya ang lahat ng ito, lahat ng kalangitan. Siya ay nagsalita at ang lahat ay nalikha. Yung pantinapay lang, ang mga bituin nga siya ang may gawa. Pinangalanan niya isa-isa. Tinapay lang. Wala sa Panginoon natin yun, di ba? So, nabigay siya ng tinapay na barley na hindi tinanim at hindi hinarvest. Diretso naging tinapay. Namigay siya ng fish na hindi pinangisda at hindi lumangoy sa tubig. Saan ang galing yung fish?
Paano niya ginawa yung fish? Fish. Ganon mag-create ang ating Diyos. He is the Creator God. Ano ipinapakita niya sa kanyang mga alagad? Kaya naghahanap pa kayo ng solusyon. Sa John chapter 6, sabi ni Philip, 200 denarii ay hindi sapat para sa lahat pakainin. So si Philip, magaling sa budgeting, no? Na-compute na niya kung ilang tinapay, ilang tao, how many per head, magkano ang kailangang gastusin. Madalas tayo ganyan. Naku, church planting sa Dubai. Naku, church planting sa Silvino Lobos. Naku, church planting sa ganitong lugar, sa Davao. Magkano na naman yan, pastor? Ang nagbibigay sa atin ng ating tinatangkilik ay ang Diyos na lumikha ng lahat. Hindi ba niya pupunuin ang ating mga pangangailangan kung ito ay gagamitin natin para sa kanyang kaharian? So, ang kanyang kapangyarihan ay higit. Higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad, higit sa mga limitasyon ng ating kakayanan, higit sa laki ng problema na ating hinaharap, higit sa limitasyon ng natural na daigdig. Bread, bread, fish, bread, fish, bread, fish. Alam nyo, napaka-powerful nitong mirakulo na ito na yung mga liberal na theologian, nagbigay sila ng kanilang komentaryo, kanilang kritik. Alam nyo kung saan galing yung bread? Alam na ni Jesus at ng kanyang mga alagad na maraming susunod sa kanila sa ilang. Walang kahit na ano. Kaya nag-bound sila actually ng maraming tinapay at isda. At nilagay nila sa isang cave na nasa likod ni Jesus. Kaya siya ay umupo, no? Tapos, inaabot yung tinapay. At yun ang, ano mas madaling paniwalaan? Yon? O na siya ang nagsalita at nilikha niya ang bawat isang tinapay na kinain ng 5,000. 5,000 plus. So pinakita niya sa kanyang mga alagad. Bakit sa kanyang mga alagad? Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay sapat sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. And what was left over was picked up 12 baskets of broken pieces. Bakit 12? Kasi 12 ang tinuturuan niyang disciples na binigyan na niya ng kapangyarihan ng gumawa ng milagro to proclaim the gospel of the kingdom and to cure every disease and to cast out demons. Nagawa na nila yun, dun sila galing, kaya nga sila pagod. Tapos nung magpapakain sila ng mga taong ganong karami, sabi nila, ay, hindi natin kaya to. No? Kung minsan ganyan din tayo, kanina, merong nagtestimonyo ng isang mirakulo na nangyari sa kanyang buhay. Isang patay na puso, nangusap ang Diyos, binuhay na maguli, at binigyan ng pananampalataya. At siya ay naligtas, ngayon ay sinasanctify ng Panginoon, at sa darating na panahon, siya ay go-glorify ng ating Panginoon. Siya ba ay mawawala kailanman? Hindi. Sapagkat sapat sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod ang ginagawa ng ating Diyos. So mga kapatid, malaking kaaliwan sa lahat na naglilingkod sa Panginoon sa kahit na anong ministeryo ang mga katotohanan ng milagrong ito. Bago ko iwanan, sa John chapter 6, kakaiba yung account sa John chapter 6. Sa Matthew, Mark, and Luke, ang pinagalingan yun nga, yung pinalabas sila. Yun ang konteksto sa Matthew, Mark, and Luke. Sa John, medyo kakaiba ng konti. Merong isang teaching discourse ang ating Panginoon
sa John chapter 5, sapagkat nagpagaling siya, no? So meron siyang pagtuturong ginawa sa John chapter 5. Ang sabi niya doon, meron darating ang panahon, ang lahat ng patay ay magigising at mabubuhay na maguli kapag narinig nila ang aking tinig. John chapter 5. Yun yung sinasabi niya kay Nicodemus na you must be born again. Kailangan ni born again kita. No? Sa John chapter 6, yung account po ng feeding of the 5,000 ay sinundan ng kanyang discourse on I am the bread of life. Shoot na shoot, ano? So pinakain ko kayo ng bread. Kasi alam nyo, sa totoo lang, siguro sinabi niya, I am the bread of life. Whoever eats me and drinks my blood, very controversial statements, will have eternal life. Ang ibig sabihin, kung sino ang tatanggap sa akin at magiging bahagi ako ng kanilang buhay at sila ay magiging bahagi ng aking pagkatao, you will have eternal life. Yan po ang ating Last Supper ngayong hapong ito. Napansin nyo kanina, paulit-ulit ko sinabi yung ginawa ng ating Panginoon. He took the bread, He broke it, He gave thanks, and after He gave thanks, He distributed it. Gagawin po natin yun ngayong hapong ito. Ngunit gagawin natin ito on the other side of the cross. Nung sinabi ito ni Jesus, hindi pa siya nagpupunta sa krus. At sa krus, doon nga, pinagputol-putol ang katawan ng ating Panginoon at doon ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. So maraming katotohanan dito. Sa John 6, nakakalungkot, pagdating sa end ng chapter, sa verse 60, John 6:60, when many of His disciples heard it, many, yung mga sumusunod sa Kanya, they said, this is a hard saying, who can listen to it? This is a hard saying. Sa verse 66, after this, many of His disciples, marami doon sa thousands na sumusunod sa Kanya, turned back and no longer walked with Him. So yung pinakain niya ng tinapay, iniwanan siya. Kasi ang gusto nila, sabi sa John chapter 6, verse 26, truly, truly, I say to you, sabi ni Jesus, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Gusto nyo lang kumain. Kung minsan, yung ibang tao, sinasabi nila, ang Panginoon nagpapayaman. Yun yung mga na-attract nila, yung gusto lang kumain. Hindi yung tunay na naniniwala sa Kanya. Pero mga kapatid, yung Kanyang mga alagad, Kanyang binigyan ng sapat na pangailangan, kung saan nila dala yung basket na yon, palagay ko naging bit-bitan nila ng kahit na anong gamit yung basket na yun eh. Kasi sabi ng Panginoon, basket, tas tinapay, tas isda. No? Sa tuwing dala-dala nila yung basket na yon, dapat naalala nila yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Siya ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat panampalatayanan at sambahin. Yung ginawa niya hindi nagagawa ng tao. Siya ay mahabagin sa kanyang mga hinirang at ito ay isang malaking kaaliwan sa atin. Ginagamit niya ang kanyang dakilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mananampalataya sa Kanya. Ganyan ang ating mahabaging Diyos. Ganyan ang ating makapangyarihang Diyos. Sa oras na ito, tayo lalapit sa Kanya at tayo ay makikiniig, makikipag-ugnay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng communion, sa pamamagitan ng dulang ng Panginoon. Dito po sa GCF, tayo po ay nag-exercise ng open communion. Kung kayo po ay alagad na ni Jesus, kayo ay nanampalataya na sa Kanya,
Kayo ay sumusunod na sa Kanya, no? Kung kayo ay ligtas na, no? Kahit saan pang church kayo nandoon, o saan kayo church nag-a-attend talaga, pwede kayong makipag-communion sa amin. Sino ang hindi pwede? Alam nyo, ito po ay isang remembrance. Kung baga, sa tuwing naalala ng mga disciples ni Jesus ang kanyang pagpapakain sa libu-libong tao, where He broke the bread and gave it and distributed the bread. Sa tuwing inaalala nila yun, katulad natin, inaalala natin ang pagkamatay ni Jesus para sa ating kaligtasan. Kung hindi pa kayo tumatanggap sa Kanya, kung hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya, hindi nyo pa tinatalikuran ang inyong sin of unbelief, wala kayong aalalahanin. Kasi wala pang nangyayari sa inyo. Pero bakit magiging balakid yun sa inyo? Narinig nyo na mga kapatid ang gospel. Siya ang tinapay ng buhay. Ang kanyang dugo, ang saro na ating iniinom upang alalahanin siya. Kung kayo ay tatanggap sa Kanya at mananampalataya sa Kanya, kayo ay Kanyang ililigtas. Siguro iniisip nyo, aksidente lang na nandito ako ngayon o nanonood ako ngayon. Hindi ko naman sadya na manood. Narinig nyo ba yung testimonyo kanina? Napanood niya lang, parang biglang nag-pop up sa kanyang screen ang live stream ng GCF. Ilan sa ating mga new converts ang ganyan ang nagsasabi. Sino ba ang tumawag sa kanila? Kami? Hindi. Kung kayo ay naririto ngayon at akala nyo ito ay aksidente at hindi pa kayo tumatanggap o hindi pa kayo nananampalataya kay Jesus, kaya kayo naririto ngayon ay upang marinig ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan na sa Kanya lamang ang buhay na walang hanggan. Yan po ang gospel of the kingdom of God. Kailangan nyong mag-repent at magpasailalim sa hari ng mga hari. Tanggapin ang Kanyang plano ng kaligtasan, manalig sa Kanyang natapos ng gawain sa krus, at tumanggap sa Kanya. Kung gagawin niyo po ngayon yon sa ating pananalangin, maaari po kayong mag-participate sapagkat meron na kayong aalalahanin. At kayo'y kasama na sa Kanyang dulang. Tayo po'y mananalangin at sa ating pananalangin ay pagsumamo natin ang ating mga pagkakasala sa Kanya. Siya po ang magpapaalala sa atin yan. At ating ihingi ng tawad sa ating Panginoon. Sapagkat importante po na sa ating paglapit sa Kanya, ay tayo ay lumalapit in a worthy manner. Kasi sabi ng 1 Corinthians 11:27, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. So let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. So tayo po ay saglit na mananahimik sa ating mga upuan, at sa isang tahimik na panalangin, ipangumpisal po natin sa Diyos ang ating mga pagkukulang sa Kanya. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, pakinggan niyo po ang aming mga pag-amin ng aming kakulangan sa inyo. Paalam niyo po sa amin kung ano ang mga kakulangan namin na hindi namin nakikita. At kayo po ang magbigay ng kapatawaran sa bawat isa.